nagagalit ka? Dahil idinitingin ng kapatid niya sa pagkawala ng lolo nila. Ituloy rin niya agad ang suspect. Pumayag ka ba? At anong ginagawa nila sa Si Lynette ay hindi na mapakali sa kanyang kalagayan sapagkat nakikita na talaga niya ang ugali nitong si Carlos na lahat na lang nang pupunta ng bahay ay lagi niyang pinupuna at talaga itong si Lynette ay wala ng karapatan na magdesisyon ng kanya na kahit sa kanyang mga kamag-anak ay bawal na itong basta-basta pumasok sa loob ng bahay nitong si Carlos. Pagdating nga ni Tiang Susan at itong si Ninang Diyosa ay napansin nila kaagad ang mga mata at mukha nitong si Lynette na tela hindi siya masaya nung mga araw na iyon. Kapansin-pansin na may iniinda itong kaibang nararamdaman. Kaya naman hindi naiwasan ni Tiang Susan na magtanong kung okay lang ba siya. Tumangon naman itong si Lynette. Ang inalibay niya ay itong ang kanyang anak dahil nga nawawala umano si Lolo Pepe at hanggang ngayon nag-aalala itong si Annalyn dahil hindi pa rin ito nakikita. Gulat naman itong si Diyosa at itong si Lula Susan nung malaman ang nangyari kay Lolo Pepe. Hindi nila alam ay hindi lang yun ang problema nitong si Lynette. Dahil maski sa loob ng bahay ay namamroblema siya sa mga kinikilos nga ni Carlos at sa pagdidikta niya. Lalong-lalo na nung nagsuot siya ng damit sa mismong event ng kanilang salo-salo kasama nga ang mga kaibigan ay biglaan na lamang siyang hinila at ipinagpalit ng damit na sinusuot niya dahil hindi nagustuhan ng lalaki. At si Carlos pa mismo ang kumuha ng damit na nababagay sa kanya. Inis na baga itong si Lynette, ngunit wala siyang magagawa dahil ayaw niyang magalit sa kanya si Carlos. Ngunit kapansin-pansin talaga na napakamiserable ang kanyang buhay dahil maski sa pagsusuot ng damit ay si Carlos pa ang pipili para sa kanya. Maya pa nga ay bigla na lang tumawag itong si Carlos dito kay Lynette. At dito na may nagkwento si Lynette na labis siyang nag-aalala sa kanyang anak dahil nga itong si Annalyn ay pilit na naghahanap ng ebidensya para kay Zoe dahil matindi nga ang hinala nitong si Annalyn dito kay Zoe. Subalit imbis na kampihan nga itong si Lynette sa mga nangyayari sa kanyang anak ay nagalit pa itong si Carlos at sinabihan kung bakit napakatigas daw ng ulo nitong si Annalyn dahil pili talagang hinahanapan ng ebidensya etong si Zoe. Kaya hindi lubos maintindihan nitong si Lynette. Kaya tuloy natanong niya itong si Carlos kung bakit siya nagagalit. Wala pa siyang nabigla nung marinig nga ni Carlos ang ingay nitong si Tiang Susan at si Diyosa. At sinabi ni Carlos, ano naman ang ginagawa ng mga taong yan sa loob ng bahay ko? Nabigla itong si Lynette sa sinabi nitong si Carlos kung bakit gano'n ang kanyang tanong, gayong nga kamag-anak naman niya at kilalang kilala niya ang mga ito dahil kasama niya ito sa bahay. Walang nagawa itong si Lynette kundi kausapin nga itong si Diyosa at si Tiang Susan. Kaya naman si Tiang Susan ay talagang mausisa talaga ito at diretsahan kung magsalita. Sinabi niya kung sino ang nagpapaalis sa kanya at bakit siya pinapaalis. Sabi ni Tiang Susan, sabihin mo Lynette, si Carlos ba ang nagpapalaya sa akin? Sumungot ka Lynette. Matagal nga bago nagsalita itong si Lynette at dito nga hindi niya kinaya ang lahat-lahat at isinalaysay na niya ang mga pangyayari sa loob ng bahay nito. Sinabi ni Tiang Susan sa kanya na hindi maganda ang pinagagawa nitong si Carlos sa kanya at parang sunod-sunuran na lang nga itong si Lynette sa kanya ay hindi maaari ang gustong mangyari nitong si Carlos. Kailangan umano itong si Lynette ay may sariling paninindigan. Hindi pwede na didiktahan na lang siya kung ano ang gusto niyang gawin kahit na hindi naman masaya itong si Lynette. Naapi at kinakawawa ka na ng asawa mo Lynette, ngunit patuloy ka pa rin magpapakatanga. Mag-isip ka na, maluwag ang bahay at bumalik ka kung ninanais mo, huwag kang magtiis.